Amen. Sige po, isa pong pinaka-the best po na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Sino po dito na bless po sa ating worship ngayong umagang ito? Binigay mo yung pinaka-the best. Sumigaw ng amen. Amen. Amen po. Ito talagang nakaka-bless po ang ating worship. Kaya naman po ngayon, nasa pangatlong linggo na po tayo ng ating series na Able to Believe. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung patuloy pa po yung naniniwala. Baka po pumipikit-pikit na po yan. Amen. And ngayon po, ngayong buwan na to, patuloy po tayong tinuturuan ng ating Panginoon na kahit ano po dumating sa atin na testing, kahit ano pong trials ang patuloy nating pagdaanan, patuloy po tayong maniniwala sa Panginoon. Sino po dito gusto niyan? Dinidesire ng puso mo na, Lord, ano man ang pagsubok na pagdaanan ko, ano man ang mga bagay, shakings, testings, na pagdadaanan po natin, Lord, patuloy pa rin ako maniniwala sa'yo. Amen po ba? Amen. So bago po tayo dumako sa ating salita ng Panginoon, pwede po ba sabay-sabay po natin ipikit ang ating mata? Let us all just pray right now. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, patuloy nga, ikaw po ang makita. Lord, dumaloy ka po sa lugar na ito. Ikaw po ang maluluwalhati, Lord God. And even, Lord God, Lord, lahat ng mga maririnig namin, Panginoon, Lord, we will continue to open our hearts, ears from you, Jesus. Lord, salamat kasi ngayon pa lang kiniklaim na namin ng victory, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang kikilos sa lugar na ito. Holy Spirit, be upon us, be with us today. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po, isa pong pinakamalakas na papuri at pagsamba sa ating Panginoon. So nasa ikalimang buwan na po tayo ng ating taon na ito for 2024 at maaaring yung iba po sa atin, hindi na po naniniwala. Hindi na natin pinanghahawakan, hindi na po tayo nagtitiwala sa Panginoon na kaya pa rin kumilos. Despite sa mga circumstances na nangyayari po sa atin. Maybe yung iba po sa atin, tumigil na lang maniwala kasi wala rin naman nangyayari. O di kaya naman po yung iba po sa atin, napagod na lang. Gusto na lang sumuko. Kaya po ang title po na pag-uusapan po natin ngayong araw po na ito is When You Feel Like Giving Up. Totoo po ba? Sino po dito aamin na Lord, dumadaan ako sa ganyang sitwasyon ngayon? Dito, Lord, pwedeng ngayon malakas ako, pwede ngayon nakaupo lang ako dito, but it feels like, Lord, I'm about to give up. Hindi ko man po alam yung mga bawat pinagdadaanan po ninyo. Pero dumarating po talaga sa point ng buhay po natin is minsan, gusto na lang po natin mag-give up. Gusto ko nang huminto, gusto ko na lang bitawan ng lahat. But believe it or not, church, God wants the best for you. May mga pagkakataon na susuko ka na, sinusukuan mo na yung pamilya mo, yung asawa mo, yung mga taong nakapaligid sa'yo, gusto mo nang i-give up lahat ng bagay, yung ministry mo, yung trabaho mo. Pero tignan po natin ito pong story in the Bible. Tignan po natin ito pong story ng Israelites. So bibigyan ko po kayo ng background, ano po ang nangyari sa kanila. And alam po natin na kung ano po ang nangyari. Ginamit po ng Panginoon si Moses to save the Israelites from the slavery. Pagkatapos po nun, kalagpas po sila doon, kaya lang po, ano po ang nangyari? Hindi sila nakinig. They stayed in the desert land for 40 years. Ilang taon po? 40 years. Which is dapat, kaya naman po nila marating ang promised land ng 11 days. Imagine niyo po yun, ilang years po sila nagstay ulit po sa desert? Ilan po? 40. Pero ilan po dapat ang days na dapat nandun na po sila sa promised land? 11 days. Imagine niyo po, kung tayo po'y nasa kalagayan ng mga Israelites, niligtas ka ng Panginoon, pero pakiramdam mo, parang lalo ka lang pinahihirapan. All people are complaining. Nakakita na po ba kayo? Nakarinig na po ba kayo ng mga tao na lagi nagko-complain? Tingnan mo yung katabi mo, hindi yan. Amen. Praise God. Marami po sa kanila, maaaring yung iba po sa kanila, nawalan na ng pag-asa.
Marami sa kanila pwedeng sumuko na lang. Pero ano po yung naging response nila? Basahin po natin kung ano po yung naging response nila. Exodus chapter 16 verse 3, pwede po ba basahin po ninyo para marinig ko naman po yung mga magaganda yung tinig. Yan. 1, 2, 3, go! Imagine niyo po, sinasabi ng mga Israelites, hinihiling nila na, Lord, sana pinatay niyo na lang kami. Kasi kesa nahihirapan kami sa ganitong sitwasyon. May mga pagkakataon po ba na nasasabi natin sa Panginoon na, Lord, para saan pat niligtas mo ako kung pahihirapan mo lang ako? Even Prophet Elijah, when he felt like giving up, ano po sinabi niya sa Panginoon? Basahin po ninyo. 1 Kings chapter 19 verse 4. 1, 2, 3, go! Imagine po, ito po yung tagpo kung saan gusto niya nang sumuko sa lakarin niya sa Panginoon. Sinasabi niya na, Lord, ayaw ko na. Gusto ko na lang mag-quit. Gusto ko na lang mamatay. Kaysa naman ganito yung nararamdaman ko. And most of us, we reach to that point. We want to give up. Dumadating po talaga tayo sa pagkakataon na sa sobrang daming nangyayari sa paligid natin, gusto mo na lang sumuko. Na sa sobrang daming nangyayari, sa mga paligid mo, sa kalagayan mo, gusto mo na lang mag-give up. Pero balikan po natin yung story po ng mga Israelites. Ano po ang nangyari? Fast forward po Kwentuhan muna po tayo para chill lang po. No? Balikan po natin, ano po ang nangyari sa Israelites? So namatay po si Moses. Ang pumalit po sa kanya ay walang iba po kung hindi si Joshua. Si Joshua po is the appointed successor of Moses. So siya po yung inappoint and considered as one of the Bible's greatest military leaders. So ano po ang nangyari? Basahin po natin Joshua chapter 1 verse 1. 1, 2, 3, go! Moses 8. Moses. Now then. So, sinasabi po dito ng Panginoon, kino-commission ng Panginoon si Joshua kasi binigyan niya po ng assignment si Joshua. Ito mga taong ito, ililid mo, tatawid, papuntang Jordan River. So, nung time po na yon, ililid mo sila, tatawid kayo ng Jordan River, then after nun, papunta doon sa Promised Land. Kaya lang po, kagaya natin, tao lang, si Joshua had so much fear. Ang dami niya rin pong takot. Noong mga panahon na nagtra-transition po yung leadership sa kanya, from Moses to Joshua, imagine niyo po yun, kung tayo pong lahat, i-lead po tayo ni Joshua papunta doon sa Jordan River, tapos papunta doon sa Promised Land. Siyempre, marami po talaga na maririnig, maaring possibility po nun, yung mga Israelites nagre-reklamo, kaya may takot po siya. Kaya noong mga panahon po na yun, the Lord has to tell Joshua 4 times, to be strong and courageous. 4 na beses sinasabi ng Panginoon sa kanya, to be strong and courageous. Basahin po natin. Joshua chapter 1 verse 6. Ano po sabi? Pwede po ba yung may bold talagang basahin po natin na malakas? Amen po ba? Amen. Amen po ba, church? Amen. Ayan. So basahin po natin. 1, 2, 3, go! Because you will lead. Sinasabi po ng Panginoon dito, unang beses na sinabi po ng Panginoon kay Joshua, be strong and courageous. Ano po sabi? Tumigil na po ba ang Panginoon doon na sinasabi niya po ito kay Joshua? Basahin po natin, Joshua chapter 1 verse 7. Ano po sabi dyan? 1, 2, 3, go!
Pangilang beses na po itong sinasabi ng Panginoon kay Joshua? Pangalawa. So sabi po doon ng Panginoon, be strong and very courageous. Pangatlo pong beses, makikita po natin, Joshua chapter 1 verse 9. Basahin po natin ha. 1, 2, 3, go! Sinasabi po dito, have I not commanded you? Na para bang sinasabi ng Panginoon, hindi ko ba sinabi sa iyo, Joshua? Hindi ko ba pinarinig sa iyo, Joshua? Pang-ilang beses na po ito sinabi sa kanya ng Panginoon? Pangatlo. Pang-apat po, talon po tayo ng konti. Joshua chapter 1 verse 18. Sabi po doon ng Panginoon, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go! Imagine, 4 times sinasabihan ni Lord paulit-ulit si Joshua. We don't know. Maybe no mga time po na yon, nandun yung doubts. Nandun yung doubts kay Joshua, yung fear kay Joshua. Nandun doon yung pagkakataon na pwede naman Lord wag na lang ako. Kasi after namatay si Moses, si Joshua na po Pwede naman Lord sila na lang. Pwede ko namang wag na lang kaharapin itong mga to. Pero alam niyo po, binibigyan ng assurance ng Panginoon si Joshua na do not give up. Pwede po ba tapikin niyo yung nasa kanan ninyo, nasa kaliwa ninyo, sabihin niyo po, do not give up. Sa pagtapik niyo pa lang po yan, may power na yan. Sa pagtapik niyo pa lang yan, may nangyayari na po. Sinasabi ni Joshua, sinasabi po ng Panginoon kay Joshua, do not give up. Kasi bakit? Ano po pinanghahawakan ni Joshua? Joshua chapter 1 verse 5. No one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Kaya po pala nasabi ng Panginoon yun. Kaya po pala yung iba po, di ba? Ginagawa pa po natin tong life verse. Sabi mo, I will never, sa sinasabi ng Panginoon sa'yo, I will never leave you nor forsake. Kasi binibigyan po ng assurance ng Panginoon si Joshua na kahit ano pa ang pagdaanan mo, I will never leave you nor forsake you. Pwedeng gumigive up ka na, pwedeng andali mong bitawan lahat, pero sinasabi ng Panginoon, as I was with Moses, so I will be with you. Kung paano ko ginawa kay Moses, kung paano hindi ko iniwan si Moses, hindi rin kita iiwan. Kung paano ko binless si Moses, ganun din kita i-bless, mas hihigitan ko pa. Akala mo ba ikaw lang mag-isa maglalakad dyan sa lakarin na yan? But the Lord is telling him, I will never leave you nor forsake you. Alam po ni Lord Alam ni Lord na dadaan ka sa ganyang sitwasyon. Alam ni Lord na may mga pagkakataon na gusto mo nang mag-give up. Alam ni Lord na dadaan ka ng pagsubok. Kaya nga ilang beses niya sinabi kay Joshua, do not be afraid. Be strong. Be courageous. Kasi hindi kita iiwan. Tumigil na po ba doon ng Panginoon? Noong mga times sa parang gusto na ni Joshua tumigil? Pero ano pong ginawa ng Panginoon? Tandaan po natin ang goal po nila, makatawid sa Jordan River, makonquer ang promised land. So ano pong ginawa ng Panginoon? Nung magkukross na po sila sa Jordan River, basahin po natin, Joshua chapter 4 verse 23. 1, 2, 3, go! Sabi po ng Panginoon, for the Lord your God dried up the Jordan before you until you had crossed over. Na para bang sinasabi ng Panginoon, naaalala nyo ba yung mga panahon na hinati ko ang dagat para sa inyo? Sa mga panahon na imposible sa mata mo, pero nangyari?
imposible that God will make a way, but He make a way? How God carries you noong mga panahon na wala kang nakikitang way? How God carries you noong mga napanahon na hindi mo na nakikita na may pag-asa pa sa sitwasyon mo. I-remind niya yung mga Israelites, bago pa kayo tumawid, tinuyo ko na lahat. Tatawiran mo na lang, lalakaran mo na lang. Sinasabi ng Panginoon, do not give up. Because God will make a way. Yung mga promise niya sa'yo, yung mga bagay na pinanghahawakan mo, yung mga bagay na pinangako niya sa'yo, katulad ni Joshua, binibigyan ka niya ng assurance. As you walk this year, tandaan niyo po, nasa kahalos kalahating buwan na po tayo ng taon na ito. But it's just that God is reminding us that He will never leave you nor forsake you. May mga panahon na gusto mo nang sumuko. May mga panahon na gusto mo na lang, Lord, dito na lang ako. Ayoko na. Sige na, Lord. Pero alam niyo po, akala niyo po doon na po natapos yon? Tinuyo ni Lord para makatawid sila papunta doon makatawid sila ng Jordan River, tapos makonquer nila yung land. Ano po sumunod na nangyari? Ang kailangan naman po nilang gawin is masira po ang walls of Jericho. Wow. Lord, nakikita niyo po ba yan? Jericho is a very beautiful city. It was defined as a city of palm trees. Kaso lang po, nahihirapan po silang makita kasi bakit po? Dahil yung lawak, yung taas, yung lapad, ng wall po na yon. Based on the Bible scholars po, yung city po na yon, surrounded po yon ng alin po? Na mga makakapal, 2 great stones. So yung outer po nun, yung outer, tandaan niyo po yung outer po ay 20 feet. Wow. So ako po ay 5'3". So pag pinagpatong-patong niyo po, napakataas. 20 feet. Tapos yung wide po nun, yung kapal po nun ay 6 feet. So halos ganito po. So pagka nag-side view po ako, ganun po siya ka-wide. Tama po ba? Tapos outer pa lang po yun. Ilan po ulit yung outer? 20 feet. Ilan po ulit? 20 feet. So pangatlo po, pangalawa po, na inner wall is 30 feet. So imagine niyo po, kailangan po nilang mapabagsak ang walls of Jericho. Pero ano po yung inner natin? Ilang feet po yung inner? 20 feet. Pangalawa naman pong wall is 30 feet. Tapos yung lapad po nun, 12 feet. So imaginein po ninyo yon, yung dalawang walls po na yon. Ano po ang nakalagay? Basahin po ninyo. Joshua chapter 1 verse 6. Now, 1, 2, 3, go! So dito pa lang po, di ba po? Siguro po nung time po na yun, no? Nung tumatawid po sila sa Jordan River, sabi nila, yes, makukonquer na natin ang land. Kung ako po yun, isa po ako sa mga Israelites. Tapos makikita mo yung walls of Jericho, Lord, yung totoo. 40 years kami doon sa desert land. Pag natawid mo kami ng Jordan River, tapos pagkakita mo, kailangan ko itong pabagsakin. Imagine niyo po, 20 feet, 30 feet. Siguro po ako, wow, Lord. Parang, imposible po ba? Tama po ba? Imposible. Doon pa lang Lord, imposible na Ang hirap na paniwalaan Nakikita mo pa lang kung gaano kataas, unang wall pa lang Huwag mo na i-consider yung pangalawa pang 30 feet. Unang wall pa lang, mahirap na. Kakapal, ang kapal, kalawak. Mapapasuko ka na agad Ito yung kakaharapin namin. And maybe sometimes, sa buhay po natin, we also have that walls of Jericho. Ang laki! Ang taas, Lord! Hindi ko alam paano gagawin. Hindi ko alam paano pababagsakin. Pwedeng sa mata ng tao, malaki, pero maliit sa mata ng Diyos. So what to do? What do we need to do? When you feel like giving up. Number 1 po, yun yung goal po nila.
Pero ano pong gagawin natin? Number 1 is to surrender. Minsan, kapag dumadaan na po tayo sa ganitong pagkakataon, na gusto na nating mag-give up, ang dami-dami na nating iniisip. Ang dami-dami na nating ino-overthink. Paano natin gagawa ng paraan? Paano natin babayaran ng kuryente, tubig, ilaw, internet? Amen po ba? Parang ako po, kahapon po, inaabot po ng kapatid ko yung Meralco namin. Wow! 6K! Yan, mag-aircon ka pa. 6K, sabi ko, wow, hallelujah. Sumunod po na inabot naman ng nanay ko, tubig. Wow! 900. Grabe, maligo ang mga person. No? Parang nagtatampisaw sa banyo. Sabi ko, sa susunod. Pero, alam niyo po, mapapaisip ka na eh. 6,900. Lord, Lord, paano na? Tapos nag-aabot pa. Alam niyo po, ang dami. But sometimes, you have to pause for a while para makita mo, to reflect, to see what God has stored for you. You have to surrender. May mga bagay na hindi na po natin kayang gawin. May mga bagay na hindi na tayo kayang masolusyonan. Alam ko po, kilala ko po yung mga nanay, mga tatay, gagawin po talaga niyan lahat para lang masolusyonan. Kahit konti na lang, kahit ito na lang, kakarampot na lang. Kahit ito na lang po yung mga bagay na, alam niyo po yun, parang gagawan at gagawan pa rin po nila ng mga paraan. Pero you know what po, church? Ano pong ginawa ni Joshua during that time? Siguro po, nung time po na yun, nakikita niya yung walls of Jericho. Basahin po natin. Joshua chapter 5, verse 14. As Joshua approached the walls of Jericho, he encountered God, fell down and worshiped, surrendered his plans and said, "What does my Lord say to his servant?" Nung nakikita po siguro po niya yung mga walls of Jericho, Lord, imposible eh. Hindi ko alam anong gagawin eh. Pero alam niyo po, ginawa ni Jericho, ni Joshua, ginawa ni Joshua, noong time po na yon, when he encountered Jesus, when he encountered God, he fell down, worship, and surrender his plans. Joshua surrendered to encounter Jesus. He bent his knees and worshiped God. Ano po sabi dun sa verse? He encountered God, fell down, and worshiped, and surrendered his plans to Jesus. When was the last time you surrendered it all to Jesus? When was the last time na niluhod mo yung pamilya mo? When was the last time na yung mga bagay iluluhod mo sa Panginoon? Sinusurrender mo sa paanan ng Panginoon. Ina-admit mo na, Lord, hindi ko na kayang solusyonan. Lord, hindi ko na kaya. I'm about to give up. Wala na. Wala nang plan A, wala nang plan B, plan C, hanggang maubos yung alphabet. Pero sinasabi po dun sa verse, Joshua fell down, bent his knees, worship God, and surrendered his plans. Hindi ko na kaya, Lord. Hindi ko na alam anong gagawin. Pero Lord, naniniwala ako sa pagluhod ng mga tuhod na to, you are able to do mighty things in my life. Sino po dito mag-a-agree dyan? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Bakit? Kasi pag tayo mo, sinasabi po ng Panginoon, victory comes through surrender. Kakayanin mo. Kaya ka lalaban ulit. Kasi alam mo, there's victory na binigay sa'yo ng Panginoon. When you're about to give up, sometimes, all we have to do is to surrender. Bigay mo sa paanan ng Panginoon. Hindi mo kaya, hindi mo alam yung gagawin mo, but God wants us to surrender. Sabi po ni Stanley Jones, if you don't surrender to Christ, you surrender to chaos. Kapag hindi mo sinurrender lahat ng mga bagay na yan sa paanan ng Panginoon, ang
Ang gulo. Magulo. That's why, church, we need to surrender for you to know and to hear Him more. Surrender. Pwede po ba tapikin mo yung katabi mo? Sabi mo, surrender. Yung nasa kabilang side naman po. Nasa likod po, sabi mo dyan, surrender. Ano pong kailangan natin gawin? When you feel like giving up, what do you need to do? Ano po ulit yung una? Surrender. Pangalawa po, na kailangan natin gawin, when we surrender, after mong ibigay lahat ng yan sa Panginoon, ano na pong kailangan natin gawin? Number 2 is to listen. Bakit? Ano pong ginawa ni Joshua? Joshua chapter 6, verses 2 to 5. Basahin po ninyo ng malakas. 1, 2, 3, go! See, I have delivered Jericho into your hands, along with its 3, march. This 6 days. Have 7 priests carry trumpets or horns in the front of the ark. On the 7th day, march around the city 7 times. When you hear them sound, then the wall of city will collapse. So mga panahon po na to, binigyan po sila ng specific instructions ng Panginoon. Ano ang dapat nilang gawin? Nila? Sabi po doon sa Bible, march around the city once with all the armed men. Do this for 6 days. At yung ka-7th day naman po, march around the city 7 times with the priests blowing the trumpets. After that, have the whole army give a loud shout. Then the wall of the city will collapse and the army will go up, everyone straight in. Pinibigyan po sila ng instructions ng Panginoon. Doon natuto silang mag-surrender. Isa-isa binaba ng Panginoon. Once we learn how to surrender, then it's easy for us to know and to hear God's plan for us. Mas maririnig mo. Yung mga Israelites, pwede na sila mag-give up ng panahon na yun eh. Pwede nilang sabihin na, Lord, 40 years pinadaan mo kami doon sa pagsubok na to, tapos ngayon ito naman, walls of Jericho. Imposible yan, Lord. But God had given Joshua specific instructions on what to do. Alam niyo po ginawa ni Joshua? Nakinig lang siya. Pinakinggan niya kung ano po yung mga bagay na sinasabi po ng Panginoon. They took time to listen to God and seek His direction. Kaya nung mga panahon, I don't know kung ano po yung mga bagay na nararamdaman natin ngayon. Maybe, papunta ka pa lang dito sa church na to, nakaupo ka lang dyan, but there are times may mga sitwasyon ka na hindi mo lang nasasabi sa tao, pero gusto mo na mag-give up. Gusto mo na lang sumuko. May mga sitwasyon ka na hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin. Pain, guilt, pride, hindi ko po alam. But as we surrender to Jesus, kapag nag-surrender ka na sa Panginoon, then you will have to listen. Mas maririnig at maririnig po natin kung ano po yung mga bagay na gusto sabihin po ng Panginoon. Pang-una po, ano po ulit yung pang-una? Surrender. Pangalawa po, listen. At pangatlo po, sabi po doon, is believe again. Bakit? Alam na alam po natin, once we surrender, gusto ng Panginoon, makinig tayo sa Kanya. At gusto rin po ng Panginoon, paniwalaan mo ulit siya. Ano po ang nangyari? Joshua chapter 6 verses 15 to 16. On the 7th day, they got up at dawn. They circled this city in this way 7 times. Kagaya po ng sinabi ng Panginoon.
It was only on that day that they circled the city 7 times. Ilan po ulit yung outer wall? Ilang feet po? 20 feet. Pangalawa po, 30 feet. So 7 times. Ano po yung nangyari? Verse 16, basahin po ninyo. 1, 2, 3, go. Sabi po doon, because the Lord has given you the city. Israelites giving their full trust and hope, knowing that God is able to do it for them. Imposible, Lord. Gusto ko na lang mag-give up. Parang walang mangyayari. Yung mga panahon na akala mo, tapos na. Akala mo wala na. Hanggang dito na lang. But God will never ever let you down. All you have to do is to believe. Paniwalaan mo ang Panginoon. Paniwalaan mo yung mga bagay na ginagawa niya. Even when we reach to that point, we're about to give up, God will make a way. Hahawiin at hahawiin ng Panginoon para lang makadating ka doon sa promised land. They conquered the land. Alam po natin kung anong nangyari. May mga times sa buhay po natin, sukong-suko na tayo. Naranasan niyo na po ba yun? Yung parang nasabi mo na sa Lord, Lord, hands up na ako. Wala na akong magagawa. Lord, surrender na ako. Nagawa ko na yung part ko. Pero nire-remind lang tayo ng Panginoon. When we reach to this situation, all we have to do is to surrender, to listen, and to believe again. Maniwala ka ulit. Maniwala kung may gagawin ulit ang Diyos. Kung may ginawa siya noon, masihigitan niya kung ano pa yung mga bagay na ginawa niya noon. Kung gaano ka niya binless noon, sa trabaho mo, kung gaano ka binless ng Panginoon, saan? Sa pamilya mo, ganun ka rin ibe-bless ng Panginoon. More than could ever imagine. Ano po sabi? Nehemiah chapter 8 verse 10. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Pakiramdam mo wala na? Pakiramdam mo imposible na? But always and always, bibigyan ka ng kalakasan ng Panginoon to move forward. Hindi mo na alam kung paano matatapos itong taon na to. Hindi mo alam paano masusurvive. Lord, hindi ko na alam. But God is telling you today, church, do not give up. Huwag mo sukuan yung pamilya mo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Huwag mo sukuan yung mga anak po ninyo na matitigas ang ulo. Huwag mo sukuan sooner or later, you will have that breakthrough. Ngayon lang. There will be pain. There might be suffering. But joy comes in the morning. Because the joy of the Lord is your strength. Kalakasan ng puso ko, Lord, ikaw. Hindi tao. Hindi ka nagpapatuloy dahil sa tao. Higit na nagpapatuloy ka dahil sa Diyos. Kung tao lang, tama po ba? Hindi na po tayo magpapatuloy. Kung titingin lang tayo sa mga taong nakapaligid sa atin, maybe ako po, pag tinignan niyo po ako, baka hindi na po kayo magpatuloy.
May mga flaws din po ako. Hindi po ako perfect. Pero dahil ang focus po natin ay ang Panginoon. Pero dahil nakatingin ka sa Panginoon, minsan ang dali po nating iwanan ng Panginoon. Minsan ang dali nating bitawan ng Panginoon. Unting pagsubok, unting testing, unting shakings. Pinag-usapan po natin na last time. Mag-give up tayo. Ayoko na mag-church. But just like Joshua. Joshua chapter 5 verse 14. As Joshua approached the walls of Jericho, he encountered God, fell down and worshiped, surrendered his plans and said, "What does my Lord say to his servant?" Lord, anong sinasabi mo sa akin? Anong gusto mong sabihin sa akin? Maybe the walls of Jericho that you have, yung mga problema mo, na pakiramdam mo hindi na masusolusyonan. Yung mga problema mo na ang taas-taas, ang kapal-kapal, Lord, hindi ko alam. Wala na ako nakikita pang pag-asa. But during the time, even in those days, na imposible na sa mata ni Joshua, he encountered God, fell down, worshiped, and surrendered his plans. Ano po ba yung mga bagay na pinapasurrender sa inyo ng Panginoon? Ano po yung mga bagay na gusto ng Panginoon? Let go mo na. God wants us to trust Him fully. The hope na kahit ano man yung mga bagay na pinaplano natin, yung mga bagay na pagdedesisyonan po natin, si Lord po yung kayang kumilos dito. Posible? Pero posible po sa mata ng Panginoon. Posible sa atin? Pero posible sa mata ng Panginoon. Today, church, as we stand up together, tuloy po tayo na magnilay-nilay sa salita po ng Panginoon. Tuloy na binibigyan po tayo ng Panginoon ng kalakasan in every circumstances na buhay po natin. Ngayon po, niyo muna po intindihin, nasa kanan ninyo, nasa kaliwa po ninyo. God wants you to focus on Him. Hallelujah, Jesus. Shiyalagalabahan, dalabalabalabalaba. Shiyalagalabahan, dalabalaba. Start to pray right now, church. Shiyalagalabahan, dalabalabalabalaba. Hiyalagalabahan, dalabashiyalabalabalabalaba. Hallelujah, Jesus. Shiyalabahan, dalabalabalabalaba. Lord, dumaloy ka po, Panginoon, sa lugar na ito. Hallelujah. Shiyalabahan, dalabalabalabalaba. Lord, we need you, Jesus. We need you, oh God. Lord, patuloy, Panginoon, na nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Kung may mga times na, Lord, nakalimutan na namin magtiwala sa iyo. Tumigil na kami, Panginoon, na maniwala. Gusto na lang namin sumuko, Panginoon. But Father, we pray today, Lord, turuan mo ulit kami. Turuan mo kami, Panginoon, na maniwala ulit. Imposible, Panginoon. Pero Lord, as we walk, Lord God, with you, Lord, bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Shiyalabahan, dalaba. Hallelujah, Jesus. Patuloy, Panginoon, kapayapaan na nanggagaling sa iyo. Whom have I in heaven but you?
There's nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. Come, let's reach out to the heart of God. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Come on, church, pwede po ba nating itaas ang ating kamay? God is the strength. Come on, habang dinideklara mo yan, may ginagawa ang Diyos. Siya labahan, dalabahan. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Say, God is the strength. God is the strength. Come on, pinapalakas ka ng Panginoon. Of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Say, God is the strength. God is the strength. Siya lang mahal of my heart. God is the strength. Come on, just let it out. Surrender it all to Jesus. God is the strength of my heart and my portion forever. Oh, forever, my Lord. Come on, just continue to surrender it all to Jesus. I'll give you time. Lahat ng mga burden, every pain, every disappointments, every plan, Lord, we surrender it all to you. We surrender it all to you, Jesus. Lord, patuloy, Panginoon. Not my will, but let your will be done, O God. Not my will, O God, but let your will be done. Shiyalabahan, dalabalabalabalaba. Come on, church, let's open our mouths to Jesus right now as we surrender every burden, every pain, every disappointment. Shiyalabahan, dalabalabalaba. Gusto ng Panginoon, buksan mo yung puso mo sa Kanya. Lord, nakikita mo yung puso ko, Panginoon. Lord, tanggalin mo lahat, Panginoon. Any distractions, oh Jesus. Shiyalabahan, dalabalabalabalabalaba. Shiyalabalabalabalabalabalaba. Lord, we continue to surrender it all to you, Jesus. Shiyalabahan, dalabalabalabalabalaba. Come on, church. Shiyalalalala. Come on, surrender. Surrender it all to Jesus today. Shiyalabalabalabalaba. Every plan, every decision. Shiyalagalabandalalaye.
pag nalalabas ka ng lugar na ito na hindi ka nakaka-breakthrough. Shiyalabahan, dalaba. God is the strength of my heart and my portion forever. Now, church, sinurrender mo yung mga bagay na gusto ipasurrender ng Panginoon. Now, this is the time that we will listen. Tuloy mong pakinggan. Lord, more than anyone else in this room, we want to hear your voice. We want to encounter you. Joshua fell down, bent his knees, and surrendered to Jesus and asked the Lord, Lord, ano yung mga bagay na gusto mo sabihin sa akin? Lord, ano yung mga bagay na gusto mo ipagawa? God is speaking to you. Just continue to talk to God. Over the noise of Jesus, we want to hear what you say. In silence, O God, you are strengthening us. Yes, that's right. Just let it flow. God is giving you comfort, peace, above all else. The love that you are longing for. Pwede po ba ngayong umagang ito, igay po natin yung kamay natin sa ating dibdib as the gesture na, Lord, nakikita mo yung puso namin. You know every trials, every testing, oh Jesus, na pinagdadaanan namin. But Father, help this heart, oh Jesus, to trust you, to believe again, oh God. Lord, itong puso na to, Panginoon, na patuloy na magiging kalakasan ka, no matter what it takes. No matter, Panginoon, ano man ang sitwasyon na pinagdadaanan namin. Father, we pray, Lord, maging kalakasan ka po na maging anak mo, Panginoon. Mga anak mo na naririto and even online, Jesus, encounter them. Huwag mo po silang hayaan, Panginoon, na hindi ka nila ma-encounter. Hallelujah, Jesus. Patuloy po natin idideklara, Lord, kalakasan ko ay ikaw.
Kalakasan ko ay ikaw, O Panginoon. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko Kung habang inaawit mo yan, God is giving you strength to face every trials. God is giving you strength to move forward. Oh, kalakasan ko. Come on, Light Church. Let's just give it all to Jesus today. God is renewing your strength. Strength like an eagle. Come on, just sing it all to Jesus. Come on, let us lift up our hands to the Lord. Ang patuloy po natin i-claim. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko. Come on, all the people of God. Kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa litrina. Kalakasan ko, yes Lord, ay ikaw. Siya naman, kalakasan ko. Break every wall. Siya naman, kalakasan ko. Ay ikaw ang kagalakan sa litrina. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan Let's continue to declare ng kalakasan natin ay ang Panginoon. ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa tuwi-tuwina. Sa tuwina. Totoo, Panginoon, ang aming kalakasan ay ikaw. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi babalik ng walang kabuluhan ang iyong salita sa oras na ito, Panginoon, sapagkat ito ay inilagay mo sa aming mga puso. Magkakaroon ito ng application sa aming pang-araw-araw na buhay, O Diyos. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na itong salita mo, Panginoon, ang aming panghahawakan. Kagaya ni Joshua, O God, hindi mo kami pababayaan, Panginoon, iiwan, O God, sapagkat tapat ka na nangako sa bawat isa po sa amin. Lord, dadalhin namin ang iyong salita sa aming mga buhay at patuloy, Panginoon, na gagawin ang iyong kalooban sa aming pang-araw-araw na buhay. Right now, church, patuloy natin panalangin ang lingkod na Panginoon na ginamit sa oras na ito. Lord, continue to bless her. Naniniwala kami, Panginoon, that you will enlarge her territory. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na gagamitin mo pa po siya, Panginoon. Saan mo siya dalhin, Panginoon? She will become a blessing to many. And today, O God, body, soul, and spirit, continue to bless her. In the mighty name of Jesus, O God, patuloy mo siyang gamitin, Panginoon, bilang channel of your blessing sa mga taong nakapaligid sa Kanya. Maraming salamat po sa Kanyang buhay. And today, Father, dadalhin po namin ang iyong salita. Lalabas kami ng may kapayapaan. Lalabas kami, Panginoon, na may panibagong pag-asa. Lalabas kami, Panginoon, na patuloy na naniniwala sa mga pangako mo, sapagkat ikaw ay tapat, hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, itaas po natin ang ating kamay sa Diyos at patuloy na tanggapin ang pagpapala ng Panginoon sa umagang ito. The Lord bless you.
The Lord keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord give you hope, I receive. peace, I receive. love, and joy. I receive. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. And everybody shout aloud, Amen and Amen. Let's clap our hands to the Lord right now. Umayo po tayong dala-dala ang pagpapala ng Panginoon sa umagang ito. Continue to shine for Jesus. Yakapin po natin ang bawat isa at paramdam po natin ang pagmamahal ng Panginoon. To God be all the glory. See you next Sunday. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. Pwede po tayong manood ng ating po mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating po mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.